Diyos Ama namin, maraming salamat po sa pagtitipon-tipon ninyo sa amin ngayong umaga upang pag-aralan ang inyong salita. Ama, inaamin namin sa iyong harapan na kung wala ang haplos ng banal na espiritu, kami ay walang kapangyarihan at walang magawa sa pag-unawa sa iyong salita nga buhay. Dalangin namin na sana'y maalala mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang aming kapaligiran sa panahong ito. Habang ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, at ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo, buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang kami ay makaunawa. Ang malalim na mensahe na nakatago sa ikalimang utos ng 10 utos. Nagpasalamat kami sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, Amen. Parang may natutunan tayo mula sa ating huling serye ng pag-aaral sa 10 utos at sisimulan natin ang ikalimang utos. At ang pamagat ay ang pagpapalang gumawa rin, okay? Ang pagpapalang gumawa rin. Sinisimulan natin ang serye ng 10 utos dahil ang buong 66 na aklat ng Biblia ay talagang umunlad batay sa 10 utos nito. At sinisikap naming magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa 10 utos, lampas sa aming paniwala sa isang mahigpit na tuntunin. Nakakasakal sa aming lun. Parang kung hindi ka susunod, mapapahamak ka. Alam mo, gusto pa nating gumawa ng mas malalim na hakbang sa pamamagitan ng pagsisikap na maunawaan ang ating mga ninuno, mensaheng pagmamahal at ang kanyang hangaran para sa ating kapakanan. Sige, simulan natin na may panalangin ng pag-aaral ng ikalimang utos. Ang ikalimang utos ay matatagpuan sa dalawang lugar sa Biblia, sa Exodo, Kabanata 20, Talata 12, at Deuteronomio, Kabanata 5, Talata 16. Kaunti lang ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang talatang ito. Una, sa Exodo, Kabanata 20, Talata 12, dito direktang nakikipag-usap ang Diyos sa mga taong Israel. Mula sa tuktok ng bundok Sinai, ito ang simula ng kanilang paglalakbay sa ilang. Kaya ipinahayag ng Diyos ang 10 utos dito. Ang ikalimang utos ay nagsasabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ngayon, ang Deuteronomio Kabanata 5:16 ay pag-uulit ng 10 utos na ito ni Moises bago pumasok sa Kanaan. Ito ay magaganap sa katapusan sa 40 taong paglalakbay sa ilang. Ano ang sabi ni Moises? Habang inuulit niya, sinasabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ang iyong mga araw ay humaba. Ngunit nakikita natin na may karagdagang parirala sa talatang ito at naway ikabuti mo ito. Saan? Sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya nakikita naton, ang 10 utos ay tungkol sa atong kapakanan. Saan? Hindi ito nilayon para sa buhay sa ilang. Ito ay inilaan para sa ating buhay sa lupang pangako. Tingnan mo, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya ang mga taong may 10 utos ay may ganitong garantiya. Garantiya ng ano? Ang garantiya na makakapasok tayo sa lupang pangako. Kaya, ang katotohanan ng tinantanggap natin ang ikalimang utos na yon para sa ating kapakanan ay garantiya na papasok tayo sa espiritual na kanon na siyang langit na ating pinag-aaralan bilang kapahingahan ng Diyos. Kaya simulan na naton. Ang ikalimang utos ay tungkol sa ating tungkulin bilang mag-anak. Ang paggalang sa mga magulang ay tinatawag na tungkulin sa anak. Ngunit ang tungkulin sa anak ang siyang simula ng lahat ng kaayusan sa kabihasnan ng tao, sa lahat ng buhay, sa ating lipunan, sa ating spiritual na buhay at lahat ng bagay. Kaya't atong tingnan ang tungkuling ito bilang isang anak, ganito ang pagkakasulat sa karakter na Chino. Okay? Ito ay binubuo talaga ng dalawang karakter, alam mo, ang isa ay nasa itaas at ang isa ay nasa ibaba.
Hindi ako Chino, kaya hindi ako masyadong magaling sa karakter. Pero sa totoo lang, Korean ang bigkas nito. Pero sa tingin ko, Xiao ang bigkas nito sa Chinese. Pasensya na kung mali ang pagbigkas ko ng salita. Ang karakter na ito ay binubuo ng dalawang letra. Evangelist, hindi na to nakita ang karakter. Nako, nako, nako. Naku po, naku po. Kailangan akong pumunta ng ganito? Hindi ko pa kailanman okay. Unang beses ko itong gawaon, kaya gamit ang background na ito. Sige, walang animation ngayon, pero pagpasensyahan nyo na. Sige, kaya hito na tayo. At sige, pasensya na talaga. Hindi sana ito kasing saya kung wala ang animation, pero sige, ayos lang. Kaya ang tungkuling ito bilang magulang ay binubuo ng dalawang liham. Okay, itong letra sa itaas ay matanda na. Ang letra sa ibaba ay anak na lalaki. Sige, kaya ang tungkulin sa anak ay binibigyang kahulugan bilang taos-pusong paglilingkod at suporta ng mga anak para sa kanilang matatandang magulang. Kaya sa Ezekiel Kabanata 22, talata 7, talagang binibigyang biin ang kahalagahan ang tungkuling ito bilang isang anak. Ito ang pundasyon ng lahat ng epika at moralidad. Kaya kung hindi natin ito matupad, magkakaroon ng kaguluhan at magkakaroon pa nga ng banta sa bansa. At ito ang isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng katimugang kaharian ng Juda, ang kasalanan ng pagsira sa karangalan ng kanilang mga magulang. At sinasabi sa Ezekiel 22 versikulo 7, kanilang minaliit ang ama at ina. Kaya ang paghatag og dako nga pagtahod sa atong may ginikanan ay naghatag kanato og talagsaong nga kusog og gahom aron masunod nato ang balaan nga pulong sa Dios. Tungod niya na maugyod kini ang atong pagabuhaton o wow, kini ra gayud ang kanunay na akong hunahunaon. Sige, maugyod ka na ang anggay natong buhaton. Sige. Gaya ng nakikita mo, meron talaga nito. Ang ikalimang utos ay talagang nangunguna sa lahat ng napipirang mga utos tungkol sa ating relasyon sa isa't isa. Ang 10 utos ay binuo ng dalawang bahagi. Okay Ang una hanggang ikaupat na utos ay tungkol sa ating relasyon sa Diyos. At mula sa ikalima hanggang ikasampung utos, gaya ng makikita natin dito, igalang ang iyong ama at ina. Pang-anim, huwag kang papatay. Ang pito, huwag kang mangangalunya. Walo, ayaw pangawat. Siyam, ayaw pamakak sa imong silingan. Napulo, ayaw kailibgon ang balay sa imong silingan. Ang lahat ng ito ay tinatawag na 10 utos tungkol sa ating relasyon sa isa't isa. Kita mo, ang ikalimang utos ay nasa itaas. Kaya ito ang nangunguna sa iba pang mga utos. Kaya makita naton na ang utos na ito mismo ay nagsasabi sa aton kung gaano kahalaga ang ikalimang utos. Okay, una, ang paggalang sa mga magulang ang pangunahin, ang pinakamahalagang utos sa mga utos tungkol sa mga ugnayan ng tao, tama ba? Ang posisyon ng ikalimang utos na ito. Pangalawa, sinasabi sa atin ng posisyong ito na ang kasalanang panlalait sa mga magulang ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan na gawa sa pagitan ng mga tao. Tama ba? Kaya ang mga taong taos-pusong gumagalang sa kanilang mga magulang ay hindi makakagawa ng pagpatay na siyang ikaunim na utos. Hindi sila makakagawa ng pangangalunya na siyang ikapitong utos. At ang mga tunay na gumagalang sa kanilang mga magulang ay hindi maaaring magnakaw ng ari-arian ng ibang tao na siyang ikawalong utos. Hindi sila maaaring magpatotoo ng kasinungalingan na siyang ikasampung na utos o magkaroon ng kasakiman sa kanilang mga puso na siyang ikasampung na utos.
Sa madaling salita, mas malaki ang kasalanan o pagsira sa mga magulang na pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling o pag-iimbot. Bigyan mo ko ng isang segundo. Fede. Kaya ano talagang ibig sabihin? Paano natin susundin ang utos na ito? Sabi nga, dapat igalang ang mga magulang, di ba? Sige, kaya ang karangalan sa salitang Hebreo ay kaved. Kaved. Ang ibig sabihin nito ay mabigat, nangangahulugang nakakadurog na puso o mayaman o marangal o maluwalhati. At kung makita mo sa Kawikaan Kabanata 3, talata Siyam hanggang Isayas, Kabanata 43, talata 23, ang pariralang ito na tinalakay ay madalas na lumilitaw upang ilarawan ang ating saloobin sa Diyos mismo. Okay, kaya sinasabi sa ating ng ikalimang utos na ito na dapat nating ipakita ang parehong debosyon para sa ating mga magulang tulad ng gagawin natin sa Diyos. Okay, kaya para sa mga anak, iginagalang nila ang kanilang mga magulang dahil pinapanggap natin ang ating buhay mula sa ating mga magulang. Tama ba? Kaya't iginagalang natin ang ating mga magulang sa halip na ang Diyos at pagkatapos ay iginagalang din natin ang ating mga magulang. Kinikilala ang Diyos habang tayo ay nagbibigay pugay. Alam mo, pagpupugay sa Diyos mismo na siyang Panginoon sa lahat ng buhay. Kita mo, itong relasyon ng magulang at anak ay parang ang tanging relasyon na hindi mo mapili. Tama ba? Kaya ito ay tinatawag na banal na pinagbuklod. Gikan gayud kini sa Dios, mapili nato ang atong kapikas, mga higala ug kauban, apan dili nato mapili ang atong ginikanan, ug dili sad mapili sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Nailhan nato ang ginikanan, ug ang relasyon sa anak balaan, direkta gikan sa Dios. Sige, kaya bata, una, ang dapat nating gawin ay sundin natin ang lahat ng bagay, sundin ng ating mga magulang sa lahat ng bagay. Sa Kolosas 3:20, giingon, mga anak, sunda ang inyong mga ginikanan sa tanan, kay kini makapahimuot sa Ginoo. Kaya ang mga hangganan ng ating pagsunod ay naasa sa lahat ng bagay. Ngayong buwan ng Mayo ay buwan ng pamilya. Kaya umaasa ako na ang salitang ito ay magbibigay liwanag sa ating relasyon sa ating mga magulang at sa gayon ay matanggap natin ang dakilang biyayang ito. Yan ay nagmumula sa ikalimang utos. Kaya, sa ganitong paraan, dapat nating sundin ang atong mga magulang sa lahat ng bagay. Kaya't tayo ay sumusunod ng walang limitasyon at patuloy. Ibig sabihin, hindi talaga tayo piliin kung ano ang susundin at hindi susundin. Ang dali lang naman talagang sabihin to, di ba? Pero mahirap dawon. Kaya sinabi ni Jesus, tulad ng kapag sumuway tayo, pagkatapos nating sabihing oo, gagawin natin, ngunit hindi natin ito ginawa, sundin naton. Mas masama pa nga iyon kaysa sa aktual na pagsagot ng hindi sa simula. Dapat nating malaman na sa karamihan ng mga pagkakataon, mauna pa sa aton ang aton mga magulang, tama ba? At karamihan sa mga magulang ay talagang pumanaw bago pa man matupad ng mga anak ang kanilang mga responsibilidad bilang anak sa mga magulang. Minsan, gusto nating gampanan ang atong mga tungkulin bilang isang anak, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw ng mga magulang namin. Kaya may kasabihang aliman na nagsasabing, mas mainam kung ang isang ama ay mag-aalaga ng 10 anak kaysa sa 10 anak na mag-iisa lamang. Ito ay isang kawikaan na nagpapakita kung gaano kahanga-hanga ang atong mga magulang at kung anong uri ng walang kondisyong pagmamahal, debosyon at sakripisyo ang kanilang ibinibigay sa atong buhay. Isa pang bagay na dapat nating tandaan sa paggalang sa ating mga magulang na dapat nating sundin ang ating mga magulang sa Panginoon.
Kaya papasok na ako sa medyo nakalilito o kontrobersyal na bahaging ito. Dahil isa rin itong pakikibaka sa aking spiritual na buhay. Kaya sa mga taga-Epeso Kabanata 6, talata 1, sinasabi, dapat nating sundin ang ating mga magulang sa Panginoon. Kaya halimbawa, sinabi ni Jesus sa lalaking ito na ang ama ay kamamatay lamang. Miingon si Jesus kanya, kuyog na ako, apon mitubag ang tawo. Ginoo, tuguion ako mo Pauli aron ilubong ang akong amahan. Miingon si Jesus, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga patay. Apon ikaw, lakaw og isanyaw ang gingharian sa Dios. Kaya, kung paanong ang mga utos tungkol sa ating relasyon sa Diyos ay nauna sa loob ng 10 utos, dito binibigyang diin ni Jesus na ang tunay na kabanalan bilang mag-anak ay nakasentro sa Diyos. Ito ang mahirap na bahagi. Ito ang mahirap na bahagi. Okay, kaya sinasabi ni Jesus na, ito sa tao alam mo na, hayaan mong ang mga patay ang maglibing, hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Paano kaya maililibing ng isang patay ang isang patay? Ito ay tumutukoy sa katotohanan na kahit na tayo ay maaaring buhay sa pisikal na paraan nang hindi natatanggap ang hiningan buhay mula sa Diyos, sa madaling salita, kung hindi nato natatanggap ang banal na espiritu mula sa Diyos, para na rin tayong mga patay sa pananaw ng Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, ang mga natitirang tao na wala pang banal na espiritu upang makilala si Jesus ay maaaring hayaan silang maglibing ng kanilang sariling mga patay. Ngunit, ikaw naman, sumunod ka sa akon at ipangaral mo sa lahat ng iba pa ang buhay na iyan sa kaharian ng Diyos. Kaya ito ay isang bagay lamang. At may isa pang talata sa Lukas Kabanata 18, talata 29 hanggang 30. Sinabi rin ito ni Jesus tungkol sa pagiging disipulo. Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid na lalaki o mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos. Sino ang hindi tatanggap ng maraming beses na gaya ng panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan? Kaya sinasabi nito sa atin na ang tunay na kabanalan sa Ama ay dapat gawin ayon sa kasulatan. Kaya kapag naipapakita naton ang atong taos-pusong debosyon sa atong Ama sa langit, matutupad nato ng may katapatan ang atong mga tungkulin bilang magulang sa atong mga magulang sa lupa. Ama, ibig sabihin ba nun ay iiwan na lang natin ang lahat at hindi na alagaan ang atong mga magulang? Dahil sinasabi natin, kailangan kong mag-aral ng Biblia, kailangan kong magsimba at maglingkod, at kailangan kong gawin ito at iyon. Tama ba? Yan ang mahirap na bahagi. Yan ang bahaging sa pingin ko na tayo ay talagang isang hamon para sa atin. Kaya ito na ang sumasalungat na bahaging ito. Kaya sabi ni Jesus, sumunod ka sa akon. Alam mo ba? Ngunit sinaway din niya ang mga taong iyon na nagkamali sa pagbibigay kahulugan sa tunay na kahulugan sa pagiging banal ayon sa banal na kasulatan. At makikita ito sa kung paano kumilos ang ating tagapagtatag na pastor. Sa kaniyang ikapitong aklat sa seryeng Samtong Utos, kinuha niya ang utos na ito at pinalawak ito hangkad sa saklaw ng ating puso. Kaya ano nga ba ang tunay na nasa kaibuturan ng ating puso? Pamilyar na pamilyar tayo sa ikalimang utos. At alam kong maraming bagay na maaaring ibahagi ko sa iyo ngayon ang maaaring mangyari muli sa iyo, kalabisan na para sa iyo. Ngunit kapag pinalawak natin ang batas na ito sa saklaw ng puso, nangangahulugan ito na ang batas ay hindi lamang tungkol sa kilos na nakikita sa labas, kundi pati na rin sa iyong intensyon at motibo na hindi nakikita sa iyong puso. At pinatawag natin ang ebanghelikal na pagpapalawak ng kautusan na tunay na ebanghelyo, oo, na umaantig sa ating puso. Kaya't sinaway ni Jesus. Ang mga pariseo ug eskriba nagsunod sa tradisyon sa mga katigulangan nga gitawag og kurban. Kini nagpakita kanato giun sa pag-isip ni Jesus ang pagtahod sa ginikanan isip importanteng pundasyon sa pagtuo.
Kaya tingnan natin 'to, kaya ang mga Pariseo at mga eskriba, sinusunod nila ang tradisyon at sinasabi nila, "Hindi ko maaring paglingkuran ang akong mga magulang dahil ibinigay ko na ang lahat ng may-aron ako sa Diyos." Kaya noong Marso hanggang sa ikapito bersikulo 9 hanggang 13, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay lalim ng pahayag na ito, kayo'y mga dalubhasa sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon." Kaya't hinihiling nito sa atin na maunawaan o ang tanong na ito ay magtanong sa atin ng ganito: kaya ko bang maunawaan kung ano ang tunay na utos ng Diyos at kung ano ang tradisyon ng mga tao? Sige, nagpatuloy si Jesus dahil sinabi ni Moises, "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sinumang magsalita ng masama laban sa ama o ina ay nararapat patayon." Kaya nakikita mo, sinabi ni Jesus na ang paggalang sa mga magulang ay isang napakahalagang pundasyon sa pananampalataya at sabi niya, pero sabi no, kaya sabi ni Moises, igalang mo ang iyong mga magulang, pero sabi mo, tradisyon mo ng mga tao. Kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, "Anuman ang mayroon ako, makakatulong iyon. Ikaw ay kurban." Ibig sabihin, ibinigay na iyan sa Diyos at hindi mo na siya pinapayagang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina, kaya't pinawawalang bisa ang salita ng Diyos. Ayon sa inyong tradisyon na inyong ipinamana at marami kang ginagawa na katulad nito. Kaya ang salitang kurban, muli, ay nangangahulugang magbigay sa Diyos. Sa katunayan, ang literal na kahulugan nito ay isang handog na inilaan para sa Diyos. Kaya kapag ang isang bagay ay idineklarang korban, nangangahulugan ito ay ibinigay sa Diyos. At ang ideklarang ari-arian na iyon o anuman iyon, maari itong maging isang ari-arian, pera, ating oras, ating puso, anuman na hindi maaaring kunin para sa pribadong paggamit. Ngunit ang itinuturo ni Jesus ay inaabuso ito ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya kapag natanggap nila ang handog o ano paman sasabihin nila sa mga tao, ito ay korban. Kailangan mong ibagay ito sa Diyos para hindi wala ka nang matira na maibagay sa mga magulang mo. Kaya nagdala sila, dinala ang mga tao ang bahaging inilaan upang ibato sa kanilang mga magulang sa Diyos at idiniklara itong korban. Para maging madali ito ay simpleng pag-iwas sa ating responsibilidad na suportahan ang ating mga magulang sa pamamagitan ng paggawa sa Diyos bilang ating dahilan. Ito ay talagang isang mahirap na bagay. Hamon din para sa akon, minsan na ako, alam mo na, wala akong oras para tawagan ang mga magulang ko. Alam mo na ako, ang aking personal na espiritual na paglalakbay ay dumaan sa maraming yugtong ito. At habang inihanda ko ang mensaheng ito, parang taos-puso kong hiniling, Diyos, Diyos, hindi ako karapat-dapat na ibahagi ang mensaheng ito sa atong mga kababayan. Dahil alam ko kung gaano ako nagkukulang sa paggalang sa mga magulang. Pero iyon ang inaasaan ko sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sigurado ako at dahil ako rin ay isang taong may matinding paniniwala dito, taimtim ko itong ipinagdarasal. Habang binabasa natin ang mga talata sa Biblia, ang buhay at espiritu sa mga salitang ito ay papasok sa ating mga puso at magpapagaling sa atin, magpapalakas sa atin at magbibigay kapangyarihan sa atin upang tunay na sundin ang kanyang salita. Okay, tama ang sinabi ko, tama. Kaya pumunta pa tayo sa mas mababa. Sa Mateo, katulad din itong sipi at sinabi ito ni Jesus sa Mateo Kabanata 15, versikulo 3 hangtod 9 sa simula. Sabi niya, "Bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa isang tradisyon? Alam ninyo noon," sabi ni Jesus, "mga eksperto na kayo sa pagsantabi ng utos ng Diyos upang masunod yung tama ng inyong mga tradisyon." Kaya si Jesus ay, sa totoo lang, dito, literal na sinasabi na nilalabag ninyo ang utos ng Diyos alang-alang sa inyong tradisyon at ganoon din ang kasunod.
Sa katapusan, miingon siya, "Kamo mga salingkapaw, husto ang gitagna ni Isayas bahin kaninyo. Gipasidunggan ko ni ining mga tawhana sa ilang mga nabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Kawang lang ang ilang pagsimba kanako." Na nagtuturo bilang mga doktrina o mga utos ng mga tao? Okay, kaya eto talaga ang sinasabi ni Jesus. Binabaliwala ng mga tao ang autoridad ng Diyos dahil kinikilala ng autoridad ng Diyos ang autoridad ng mga magulang. Kaya kapag hindi natin taus-pusong pinarangalanan ang ating mga magulang mula sa kaibuturan ng ating mga puso, kung wala kayo niyan sa amin, sinisira na namin ang hierarkiyang ito na nilika ng Diyos. Sige, sana habang papalapit ang araw ng mga ina at sa Koreano, may uron tayong araw ng mga magulang sa Mayo 5 at Mayo 8. Dalangin ko na sana ay tunay tayong makapagsisi kung katulad kita at humingi ng malalim na inspirasyon mula sa Diyos. Na udyukan niya ang atong puso at mga puso na magising sa espiritual upang maunawaan kung paano natin tunay na maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng paggalang sa ating mga magulang. Sana ay mapasa atong lahat ang biyayang ito. Kaya dumako na tayo sa susunod. At nakikita natin na si Jesus ay nagpakita ng isang halimbawa para dia. Lucas 2:5 miingon si Jesus, pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang kaugalingong mga patay, sunod kanako aron iwali ang gingharian sa Dios. Miingon si Jesus, kung musunod ka kanako pinaagi sa pagbiya. Ug kung kinahanglan nimong biyaan imong pamilya, mga anak, ginikanan o bisan unsa, mas daghan pa kag madawat. Wala pasagdi ni Jesus ang iyang ginikanan. Sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 51, giingon gamikuyog si Jesus kanila paingon sa Nazaret. Nagpadayon siya pagtuman kalila o gipipigan sa iyang inahan kining tanan sa iyang kasing-kasing. Dito, ang salitang ipinagpatatuloy sa pagpapasakop ay hipotaso. Ang ibig sabihin nito ay magpasakop o sumunod, ngunit ang pandiwang ito ay lumilitaw sa panahonang imperpekto. Nangangahulugan ito na si Jesus ay kusang loob at patuloy na nagpasakop sa kaniyang mga magulang. At saka, ang pinakamahalagang bahagi ay ang bahaging ito. Sa Juan Kabanata 11, talata 26. Sa pangatlo ni Jesus na sinasabi sa krus, sinabi ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak." Kung paanong si Jesus ay ibinitin sa krus, nagbubuo ng dugo. Ginawa ko itong kakilakilabot at nakakasakal na sakit. Tumingin siya sa kanyang ina at sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At hindi ito mga salita ng panhihinayang dahil sa hindi pagiging mabait sa mag-anak, kundi patunay na nabuhay siya sa mundong ito bilang isang tunay na anak. Ang mga salitang ito ay mabigat at magpagmahal na mga huling salita na mas mahalaga pa sa 1,000 ginto. Tinawag ni Jesus si Maria na babae sa halip na ina sa sukdulan na sandaling ito sa krus. At ito ay upang matupad ang gawain ng pagtubos. Inilipat niya ang kanilang relasyon ng ina at anak tungo sa relasyon ng buhay na walang hanggan sa pagitan ng babae at ng manunubos nang tawagin ni Jesus si Maria na babae. At ito ang sandali kung kailan dinala ni Jesus ang kanyang minamahal na ina sa orden, sa antas ng mga tinubos. Ano pa bang mas magiging mabait kaysa rito? At pagkatapos, share ipinagkatiwala si Maria kay Apostol Juan na sinasabi, "Narito ang iyong ina." At iyan ay sa susunod na talata, Juan 19, talata 26. Ang pagtatalaga sa ating mga magulang sa pagkakasunod-sunod ng mga naligtas ay pinakamahalaga at pangunahing tungkulin bilang mag-ina. At dalangin ko na sana ay maipang-aral din natin sa ating mga magulang kung hindi pa nila tinatanggap si Hesu Kristo at tunay na mabayaran sila ng buhay na walang hanggan. Sapagkat iyan ang pinakadakilang katuparan ng tungkulin bilang mag-anak sa mundong ito.
Ngayon, dumako na tayo sa susunod na bahagi, kaya't ating talakayin ang mas tiyak na aspeto ng ikalimang utos minaato sa pamamagitan ng pagtalakay sa kahulugan ng mga magulang na siyang mga magulang ayon sa kasulatan. Kaya ang mga magulang ay hindi lamang ang ating pisikal na ina at ama, kundi pati na rin ang mga matatanda at matatanda. At makita naton ang temang ito sa buong Biblia. Sinong dapat nating parangalan? Sino ang dapat nating pag-iimbutan? At huwag mong maliitin, bagkus maging tapat at seryosohin ang mga bagay-bagay. Sa Levitico, Kabanata 11, talata 32, sinasabing tumayo kayo sa harapan ng mga matatanda at tiyaking igalang ang mga ito. Matakot ka sa iyong Diyos, ako ang Panginoon. At ito ay isang napakataimtim na pahayag kapag ang Diyos, sa tuwing sasabihin ng Diyos, ako ang Panginoon, ako si Yahweh. Seryoso talaga siya sa sinasabi niya. At ang kulturang ito ay talagang nawawala sa maraming maraming bahagi ng mundo. Mabuti na lang at nasa Korea o Timog Silangang Asya pa rin. Pinapanatili pa rin natin ang pagpapahalagang ito. Kapag tayo ay tumatayo at yumuyuko, sinasabi ng ating mga batang Koreano ang pagyuko gamit ang pusod. Ibutang ang kamay sa pusod ug muyukbo og ingon ani sa atubangan sa ginikanan. Nindot kini nga kultura. Kaya, sino ang mga nasa hustong gulang at matatanda? Okay, kasama sa mga magulang ang lahat ng mga matatanda na. Bakit? Dahil taglay nila ang moral na impluensyang ito, mayroon silang karagdagang kaalaman at karanasan na wala tayo dahil nabubuhay pa sila ng mas matagal. At maisip mo ang iyong sarili, 1 taon na ang nakalipas. At ngayon, kahit na sa loob lamang ng 1 taon, mas marami pa tayong alam. Mas marami na tayong karanasan, di ba? Kaya ang mga magulang namin, ang lahat ng nakatatanda, mas marami silang karanasan at kaanaman na nabuhay ng maraming dekada kaysa sa atin. Kaya nga sila ay mga taong may malaking impluensya sa moralidad, anuman ang kanilang lipunan, anuman ang kanilang katayuan sa kanilang lipunan. Kaya itinuro ni Reverend Evan Park, ito ang mga matatanda at nakatatanda na dapat nating ipakita ang paggalang. Dapat igalang ang mga estudyante ang kanilang mga guro. Dapat igalang ang mga kabataan ang kanilang mga nakatatanda. At ang mga nasa mababang katayuan ay dapat igalang ang mga nakatataas sa kanila. At ito mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang Timog Juda ayon sa Una Hari 12:6 hanggang 20. Hindi pinansin ni Rehoboam ang mga turo ng mga matatanda na tagapayo ng kaharian ng kanyang amang si Salomon at dahil hindi niya pinansin ang kanilang mga turo, nagkawatak-watak ang monarkiya ng Israel dahil dito. At kinikilala natin na napakaraming kawalang galang at kawalang galang kaya laganap ito sa lipunan ngayon. At naniniwala ako na tinawag tayong asin at ilaw ng sanlibutong ito sa pamamagitan ng pagpapakita o mga halimbawa, sa pamamagitan ng pagtupad at paghawak sa utos ng Diyos. Na maraming tao, kahit sa mga Kristiyano, ang itinuturing nilang litpas na o makaluma ang 10 utos ng Diyos. Ngunit habang tunay nating naunamaan ang pananaw ng Ama, gaya ng ibinigay niya sa atin ang 10 utos na ito, at sinusunod natin ang mga utos na ito, naniniwala akong tayo ay tunay na magiging tanglaw na magtatama hindi lamang ng ating personal na buhay, hindi lamang ng ating lipunan, kundi maging ng ating bansa ay pagpapalain kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Susunod, itinuturo rin sa atin ang Diyos na dapat nating igalang ang mga nakataas sa lugar ng trabaho. Madalas kong naranasan at nagagawa ko rin ang kasalanang ito paminsan-minsan. Ang dami na tong reklamo at reklamo sa buhay, di ba? Lalo na sa mga lugar ng trabaho. Kaya sa mga taga-Efeso 6, versikulo 5 hanggang 8, sinasabi ng Diyos na ang mga alipin ay maging masunurin sa inyong mga Panginoon ayon sa laman. Kaya pisikal na boss, mga nakatataas, di ba? Nang may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na parang kay Kristo.
Hindi sa paningin lamang na gayang pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na siyang kalooban ng Diyos mula sa puso. Kaya ito ay talagang malalim na pahayag dahil dito mismo sinasabi sa iyo ng Diyos, siya ay nakikita mismo sa ating mga puso. Kaya ang mahalaga ay ang ating saloobin sa ating mga puso at susunod niya itong timbangin. Versikulo 7. Kaya hinihikayat niya tayong maglingkod sa atong mga nakataas sa lugar ng trabaho ng may mabuting kalooban na naglinglingkod na parang sa Panginoon kagumawa at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman natin na ang anumang mabuting babay na gawin ng bawat isa ay siyang tanggapin niya mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. Amen. Maging matapang at kumpiyansa tayo at tunay na sumulong sa paglingkod sa anumang kadalubhasaan o larangan sa trabaho na ating kinalagyan. Tunay nga tayong magningning sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating makakaya at huwag tayong mag-alala. Nako, minamanipula o kinukuha ng taong yon ang trabaho ko para lang sa sarili nilang ikabuuti. Ang lahat ng ito ay walang kahulugan dahil nakikita ng ating amang Diyos ang ating ginawa at ipinapangako niya rito sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, talata 5 hanggang 8. Parang iyan ang iniharap sa Diyos tuwing tayo ay nanalangin at naharap sa mga hamon sa atong mga lugar na trabaho. At nangako ka sa amin na tatanggap kami ng kapalit mula sa imo. At naway isabuhay naton ang mga salitang ito at maging pagpapala tayo sa ating mga tahanan. Parang si Joseph ang nasa paligid niya. Amen. Sige. Susunod kay heto na. Alam mo na, sabi ng katapatan, sa pusong tapat, dapat tayong maglingkod, di ba? Kaya ang sinseridad, si Reverend Park talaga ang nagbibigay kahulugan dito. Ang katapatan ay tumutukoy sa tahimik at tapat na pagpapasakop sa Panginoon. Mahirap na bahagi po. Oo, kailangan natong gawin to. Tahimik at tapat na nagpapasakop sa Panginoon. Paggawa para sa pakinabang ng Panginoon. Nagtrabaho ta, dili para sa kaugalingon. Bisan maldito ang imong amo, nag-ingon gihapon siya nga magkugi para sa iyang kaayuhan ug atimano ng iyang kabtangan na daw imuha kini. Kaya naaalala ko minsan nang tinanong ng isa sa mga sundalo ang aming founding pastor tungkol sa paghihirap na kinakaharap niya sa hukbo. Yan, sa totoo lang, mali ang desisyon ng nakatataas pero pinipilit pa rin niya itong bawin at alam niyang mali ito. Kaya dumating siya at siya ay napakasaya. Mabigat sa kanyang puso at lumapit siya at magtanong, ano ang gagawin ko? At alam mo ba kung ano ang payo? Aasahan natin na gagawin niya iyon o napakasama niyan at kailangan mong gawin ang alam mong tama at ipakita sa kanya kung ano ang tama, di ba? Hindi iyon ang sagot mula sa pastor. Sabi niya, kailangan mo pa ring sumunod dahil kikilalanin iyon ng Diyos. Sumunod ka pa rin, ngunit dapat kang sumunod ng may pananampalataya na kapag ikaw ay pumunta dahil kailangan mong sumunod upang ikaw ay makapagpiyaga. At hindi mo maakong palampasin ang pagkakataon para sa sarili mong promosyon o sa iyong ang pagkakataong ilagay ka sa posisyong iyon, ang nakahigit na iyon ay para kapag narating mo na ang posisyong iyon, maayos mo ang mga bagay-bagay. Hindi mo maaaring palampasan ang pagkakataong gawin ang mga pagbabagong iyon sa pamamagitan lang ng sobrang galit at pagkondena sa iyong nakatataas dahil sa hindi niya alam ang mas mabuti at sa paggawa ng maling desisyon, tama ba? Kaya kailangan natong maging lubos na matalino. Kaya isa pang mahalagang tandaan ay may layunin at mahigpit na limitasyon ang guro kapag nagtatalaga siya ng trabaho sa kanyang nakaimbak na gawain. Tama ba? Kaya kung tamad ang katiwala, para bang minanakaw niya ang kayamanan at oras ng Panginoon. Kaya hahatulan siya bilang isang masamang alipin. At makikita naton ito sa Mateo Kabanata 24, Mateo Kabanata 25, at Marcos Kabanata 13, at Lucas Kabanata 11.
Muli, Mateo, Kabanata 24, Mateo 25, at Marcos, Kabanata 13, at Lucas, Kabanata 11. Sige, ituloy na natin. Halos tapos na. Gayon din, ang mga pinuno ng bansa, ang mga hari at mga opisyal ay dapat nating igalang. Basahin naton ang Magata de Roma, Kabanata 13, talata 1 hanggang 2. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga namamahalang awtoridad, sapagkat walang awtoridad na hindi mula sa Diyos, at ang mga umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya ibig sabihin niyan, lahat ng otoridad bilang presidente o CEO ng isang kumpanya, bawat otoridad ay nagmumula sa Diyos. Kailangan nating kilalanin ang soberanya ng Diyos. Kaya nga, ang sinumang lumalaban sa otoridad ay lumalaban sa utos ng Diyos. At silang mga sumalungat ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kaya, yamang ipinagkaloob ng Diyos ang opisyal na otoridad at impluensya upang magtatag ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa, dapat tayong magpasakop sa mga otoridad. Alam mo, kahit si Jesus ay hindi nagpabaya sa kanyang tungkulin sa pamahalaan na nagsasabing, ibigay ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, hindi ba? At sa Diyos, ang mga bagay na tumam sa Diyos. Napag-usapan na ito sa Mateo Kabanata 22 pagdating sa pagbabayad ng buwis. Gayon din, kailangan nating magpakita ng respeto at karangalan sa gitna ng mga kamanggawaon. Ngayon, bahagi ito ng ikalimang utos bilang paggalang sa iyong mga magulang. Nakikita mo? At kaya ko, napakabigat na utos ito dahil nahihirapan din akong sundin ito. At maraming hamon. Pero kasabay nito, habang mas pinag-aaralan ko ang batas na ito, natutuwa akong isa itong kaaya-aya at napakagandang batas. Ang mahalaga ay ang mabuting relasyon sa Diyos sa mga tao. Kaya ang resulta ng batas na ito ay maari lamang maging mabuti, tama ba? At tunay na ipinapakita nito kung paano tayo nais ng Diyos na maging lubos na masaya sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang salita ng buhay. Kaya kailangan nating magkaroon ng ganitong mapagpakumbabang puso at ituring ang iba na mas mabuti kaysa sa ating sarili. Kaya sinasabi sa Roma 12 versikulo 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at unahan ninyo ang isa't isa sa pagbibigay pugay. Kita mo, ginagamit na naman ang karangalan dito. Kaya kapag tayo ay nagtutulungan ng may paggalang, tayo ay makapagbunga ng mabubuting bunga na nakalulugod sa Diyos. At naisip mo ba ang mga dakilang pagpapalang ito na darating sa atin kapag nagbunga tayong mabuti? Paano mo ito ginagawa? Makipagtulungan ng may paggalang at karangalan sa isa't isa. Alam mo, ang trahedya ni Cain. Kung nakipagtulungan lang siya kay Abel, iyon sana ang kahangahangang prutas na nakalulugod sa Diyos, hindi ba? Ngunit ang panganay na ito sa unang kasal sa kasaysayan ng tao ay nauwi sa trahedya at ito ay sanhi ng selos. Tama? Kaya pansin ng Kawikaan Kabanata 14, versikulo 30. Kawikaan Kabanata 14, versikulo 30. Hindi ko ito nilagay dipo. Sinasabi nga, ang pusong payapa ay nagbibigay buhay sa laman. Hindi lamang ito espiritual na buhay kapag ang ating puso ay nasa kapayapaan. Kapag ang ating puso ay payapa, binibigyan nito ng buhay ang ating katawan. Ngunit, ang inggit o selos ay nagiging sanhi ng pagkabulok ng atong mga buto. Iyan ay nasa Kawikaan, Kabanata 14, talata 30. Kaya pusong payapa, paano natin ito makakamit? Kapag tayo ay nababagabag sa isang kasinungalingan o kahinaan ng atong mga kapatid, kung atong takpan ang atong mga kahinaan, ang mga kahinaan ng atong kapatid ng may pagmamahal at pangunawa, at kung hindi tayo magreklamo laban sa isa't isa, matatagpuan natong ang payapang pusong ito at matatanggap naton ang buhay na ito sa ating katawan. Hindi lang iyon, kapag tinataktan natin ang kahinaan ng ating kapatid, sinasabi ng Diyos na tayo mismo ay hindi hahatulan. Nasa Santiago 5:9 iyan. Tayo rin ay patayo sa harap ng hukuman ng Diyos nang walang paghatol.
Sino mang humahatol ng walang pag-ibig, sabi ng Diyos, ay tatanggap din ng parehong hatol sa ating sarili. Kung hindi tayo magpapakita ng awa sa iba, tatanggap tayo ng paghuhukom na walang awa. Yan ay nasa Mateo 7, mga bersikulo 1 hanggang 2 at Marcos 4, bersikulo 24. Ngunit, higit sa lahat, ang tunay na figura na dapat nating igalang sa ikalimang utos ay walang iba kundi ang ating Ama, ang Diyos mismo. Madalas inihahambing ang Biblia ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng mga magulang at ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan sa ugnayan sa pagitan ng ama at anak. Kaya ang mga Israelita, sa pipa ng relasyon sa Diyos, sinabi ng Diyos, "Ako ang iyong ama." At madalas, tinutukoy ng mga tao ang Diyos bilang, "Ikaw ang aking ama." At tinatawag din naton ang atong Diyos bilang atong ama. At tinatawag ng Diyos ang kaniyang bayang pinagtipan bilang anak gaya ng mga talatang ito. Kaya't gaya ng pagmamahal ng isang magulang sa kanilang mga anak, ngayon, mahal tayo ng Diyos bilang kaniyang mahahalagang anak at pinoprotektahan tayo na parang itim ng kaniyang mata. Kaya dapat nating tandaan si Jesus. Naparito si Jesus sa mundong ito upang siya'y magpakita ng perpektong halimbawa para sa ating buhay pananampalataya. Tama ba? Kaya dapat natin alalahanin si Jesus na tupad sa pinakadakilang tungkulin bilang mag-anak sa Diyos Ama. Noong narito si Jesus sa mundong ito, lagi niyang tinatawag ang Diyos bilang kanyang Ama. Sa katunayan, binilang ni Reverend Park ang lahat ng oras sa Biblia at aniya 120 beses. Pinukoy ni Jesus ang Diyos bilang isang Ama. Bilang isang anak, tuniis niya ang di mabilang na pagdurusa dahil kinailangan niyang sumunod. Sumunod si Jesus sa kabila ng mga pagdurusang ito, sa kabila ng mga paghihirap, sa paniniwalang ang utos ng Ama ay buhay na walang hanggan. At alam kong malayo pa ako sa mararating roon. Ngunit dalangin ko na habang nananabik tayong lumapit sa salita ng Diyos, naway ang salitang iyon, sabi ni Jesus sa Juan Kabanata 6, versikulo 63, ang aking salita ay buhay at ang espiritu. Kaya't sa tuwing tayo'y mag-aral ng salita, naway ang espiritu at buhay ni Jesus ay mapasa sa atin. Inem? Kaya balang araw, magkakaroon tayo ng parehong pananampalataya at maniwala na ang utos ng Ama ay tunay na buhay na walang hanggan at isabuhay ito. At itinuro rin ni Jesus na ang Diyos na kaniyang sinunod ay ang iyong Ama na nasa langit. Hindi lamang niya tinawag ang Diyos bilang isang Ama, kundi binuksan din niya ang pintuan at sinabing, ang Diyos na ito na tinatawag kong Ama ay siya ring Ama ninyo na nasa langit. At sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo sa krus, inalis niya ang lahat ng ating mga kasalanan para sa sukdulang layunin na tayo ay maging mga anak ng Diyos at tawagin siyang Ama. Kaya sa mga taga-taga Roma, Kabanata 8, versikulo 14, sinabi ni Pablo, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang mga ito ay mga anak ng Diyos. Tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na siyang dahilan kung bakit tayo sumisigaw, Aba, Ama. Sa mga taga-Roma, sinasabi sa Kabanata 8, nang mamatay si Jesus sa krus, ang ating espiritu ay nabuhay muli. Nabuhi ang atong espiritu kay ang iyang espiritu miabot og naluwas kita. Naa na to ang kaluwasan sa espiritu ug nadawat ang espiritu sa pagkupkop. 2,000 ka tuig na ang milabay sa makausa gihatagan kita ni Jesus sa espiritu sa pag-ampon. Kaya naman, kaya nating tawagin ang Diyos na Aba, Ama. Mga taga-Galasya 4, bersikulo 6. Dahil kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kaniyang anak, ang espiritu ni Hesukristo sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't ang mga tao ay lobos na pinagpala, tayo ay lobos na pinagpala dahil ang Diyos ay ating Ama. Sige, kaya
Tayo na may Diyos na mas dakila kaysa sa lahat, Juan, Kabanata 10, versikulo 29. Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa lahat. Kapag ang Diyos na ito ang ating Ama. Naisip mo ba kung ano ang hindi niya gagawin para sa atin? Ibig kong sabihin, ang aking ama ay isang napakamapagmahal na ama at alam kong gagawin niya ang anumang iutos ko sa kanya. At kahit ang atong pisikal na ama ay handang maglakbay ng milya-milya, ibig kong sabihin, kaya nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili para matupad ang ating hiling. Ano para sa higit pa? Ang aming Ama, Diyos na siyang dakilan sa lahat. Amen? Kaya tandaan natin na ang atong Ama ay tunay ngang nagtataglay ng pinakadakilang autoridad at siya ang pinakasagana sa kayamanan at siya ang may pinakasagana sa kayamanan. At ipinapakita niya ang walang maliw na pagmamahal sa atong lahat dahil binigyan tayo ni Jesus ng Espiritu ng Dagat. At ang patunay ay itatawag ang atong Diyos bilang Diyos Ama. Kaya, sa wakas, dumako na tayo sa mga biyaya. Kaya anong mga uri ng pagpapala ang ating natatanggap kapag sinusunod natin ang ikalimang utos na igalang ang ating mga magulang? Kung babalikan natin ang Deuteronomio, Kabanata 5, talata 16, at gayon din sa Exodo, Kabanata 20, talata 12, pansinin ito, may nakakaintrigang bahagi sa Deuteronomio, Kabanata 5, talata 16. Napapansin nato ng salitang ito na lumilitaw ng 2 beses. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong mga araw at upang ikabutian mo. Kaya binibigyang diin ng talatang ito na ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang ay tumatanggap ng tunay na mga pagpapala. Dobling biyaya ito. Isa na rito ang mahabang buhay at kasaganaan. Talagang seryoso ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng lupang pangakong ito. At hindi niya ibig sabihin na makukuha natin ito pagkatapos nating mamatay, tama ba? Sa lupaing ibinibagay sa iyo ng Diyos, matatagpuan ang nasasakop natin ngayon. Kaya, sa lupang ibinibigay ng Diyos, ang ibig sabihin ng tayo ay ang espiritual na lupain ng Kanaan. At ipinangako ng Diyos na doon niya tayo bibigyan ng tagumpay at mahabang buhay. At dalangin ko na habang tayo ay dumarating sa kaunting pag-unawa pa sa ikalimang utos, kung gayon marahil ito ay magiging isang pagkakataon para sa atin upang kalagin ang maraming buhol at gusot sa ating buhay. Nariyan ang lahat ng mga pagkabigo o kasawian o sakit o kahirapan, anuman ang mga ito sa atong buhay habang pinag-aaralan naton, hindi lamang ang ikalimang utos hangtod sa ikasampung utos dahil lahat ito ay tungkol sa atong mga ugnayan bilang tao. Kahit kahapon, may nakausap ako at sinabi kong ang pinakamahirap na bahagi ng buhay natin ay marahil ang pagharap sa problema sa mga ugnayan ng tao. Tama ba? Pagtatrabaho sa mga relasyon. At dalangin ko iyon. Habang taimtim natong binabasa ang mga talatang ito at nanalangin sa Diyos at tunay na nakikita ang atong mga sarili na parang nakikita tayo sa salangin. At maging tapat, naway punuon tayo ng Diyos ng espiritual na kaliwanagan upang malagpasan naton ang lahat ng mga buhol at gusot sa atong buhay at tunay na matamasa ang tagumpay at mahabang buhay. Amen. Kaya tayo manalangin. Amang Diyos, bagamat isa po akong lingkod na hindi karapat-dapat na ipangaral ang inyong malalim na ikalimang utos, Ama, ang tanging hiling lang namin sa inyo sa ngayon. Punuin mo kami ng espiritu at buhay sa iyang salita upang tunay naming may sakatuparan ang ikalimang utos na ito ng kusa at maluwag sa kalooban ng may malaking kagalakan na may matibay na paniniwala na ito ang daan tungo sa pinakadakilang kaligayahan, tagumpay, kasaganaan at kagalakan na iyong ipinangako sa aming espiritual na hardin ng Eden, Ama. Kung may anumang pagkukulang sa aming relasyon sa aming mga magulang at gayon din gaya nung sinabi ninyo sa amin sa mga partikular na batas, sa aming mga taong nakapaligid sa amin, sa aming mga espiritual na magulang, tulungan po ninyo kaming itama ang aming mga relasyon.
Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Hinaot ang gahom sa krus ug ang iyang bilihong dugo muguba sa tanang babag sa atong relasyon. Ilabi sa atong mga ginikanan ang mahan aron magsugod kita sa kinabuhing balaan ug malipayon. Ang gingharian sa Dios karon dayon. Nagpasalamat kami sa nala ni Jesus. Amen.